open the Word of God. Let's open our Bible in the book of Matthew. I want to be a blessing to you this morning. I want to be a channel of blessing, a challenge to you. And I will speak more about missions. Missions, since I am a missionary, since we started our work in Myanmar, in the border of Myanmar and Thailand, we're on the Thai side. So, dama ako sa mga ihambal, istorya sa inyo later on about ministries there, how we started our ministry, how the Lord has called us. And by the grace of God, our church is growing, the ministry is growing, and we thank God for Christians that are praying for us, supporting the missions, and hope that this morning ang simbahan, ang Greenville Baptist Church, will do more for missions for this 2026. Amen? Kaya ba i-push natin ng mission, not only world missions, but we're talking about local missions also. We will support more churches, we will support more missionaries, and I hope nga Greenville Baptist Church will expand again sa iyang influence through local and foreign missions. And makita naman ninyo isa sa mga bunga ni Stingaga is standing in front of you as a missionary, and that is because of missions. Let's open our Bible. Let's all stand up, please, and open our Bible in the book of Matthew, chapter 28. Ang imuwanan po sa Stingaga, jump without verses later on. But this is a very famous, familiar verse, chapter of the Bible na ginagamit sa mga missionaries and even during our missions conference in our church. Matthew chapter 28, verse number 18 to verse number 20. Can we read this all together? Let's start from verse number 18, 19, and 20. Ready? Start. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Let's pray. Father, we thank you this morning. Lord, we need your help. We need your power. As we listen to the Word of God, as I preach this morning, O God, I pray na hindi ako, Ginoo, ang makita, kundi ang iyong gahong, ang iyong presensya, kapalaan ng Espiritu na magpag-ikot sa among puso. Lord, I don't know how you will help us or convict us through the Word of God. But we believe, Lord, that if we just open our hearts to the preaching and allow the Holy Spirit to work in our hearts this morning, I pray, I believe that you will do something special for us this morning. Lord, help, empower us today. In Jesus' name, amen. May we do that now. Some young people na po sa Seminary Church. Ang atong desire is to serve the Lord. But I never nga inisip ko sa akong kapuling nga maging missionary. Wala ako nagpatulong na tawag kami sa Ginoo sa foreign missions. And I work here, I help, I try by the grace of God na makagain some experience. God is preparing us sa iyang future plan for us. Pero mga utod sa gitawag kami sa Ginoo sa missions, I count it as a privilege, as an honor, a blessing for us. Kaya ginaisip ko man na sino bala kami, sino bala ako para gamiton sa Ginoo. And when God called us, we took it a privilege. The same with us in the church. Serving the Lord is a privilege. Amen? Young people, serving the Lord is a privilege. It is an honor. No one push you, no one will force you to serve, no one will force you to give. And the same with serving, the same with giving. When we give to the Lord, it is a privilege. Amen? It is a privilege to share the blessings of God to the people of God and to the ministry of God. And by the way, kung isipon ninyo, tanan man ilang araw sa ato, naghalin sa Ginoo. Amen? And ang pagpangalagad sa Ginoo isang kapribiliyo, ang paghatag sa Ginoo isang kapribiliyo. But this morning,
our topic is missions is the heartbeat of God, or missions, the heartbeat of God and the local church. Maghambal kita sa mission, ano ang una na nag-butang sa atong mind? When we hear the word missions, what comes to our mind first? Anybody could give me the answer, or your idea? Young people, adults. Masinin kita ng mission. Ano ang nagasunod sa ating auto right away? Sa ating lost souls. Amen. What else? In your own version, when you hear the word missions, number 1, kalag, lost souls. Amen. What else? Missions. Damo lang, di ba? Malakat, kag magsugid sa pulong sa Ginoo. Missions. What else? Young people, when we hear the word missions, then we remember the lost souls that are dying. They're going to hell without someone that will go and preach the gospel. Amen? So what else? Ano bagay? Savior. Giving. Si Ma'am, dasi din magambal giving. Shortcut na so, no? Giving. Amen. That is also important. When we hear about missions, we hear about the lost souls, the souls of men. We hear about someone that will go and preach the gospel. We hear about someone that will go. Of course, the message of the gospel is no other than the Lord Jesus Christ. Amen? And if someone will go and preach the gospel, bring the gospel to the lost and dying world, ano ang kinahanglan sa missionary? Giving. Wata. Amen? Amo na ang kamatuoran sa mission. But this morning, Greenville Baptist Church, let me remind you na ang plano sa Ginoo, as what we read in the book of Matthew chapter 28 from verse 18 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. This was given more than 2,000 years ago, and yet the same message that was given and will be given, and the same message that will be used sa sinigang generation and to the generations to come. Nga kita ng mga Kristohanon, gintawag, ginsugo para magdala sa pulong sa Ginoo. Amen? Halina ko sa Kulasi kagapon. Sabi ko, malapit lang ang layo kami. Sila nila 4 hours lang, pero punta ako 6 hours from Kulasi to Iloilo. Not on my way to Iloilo, since wala sang van straight Kulasi Iloilo, nag-stop over ako sa San Jose, tapos nag-change van San Jose to Iloilo. And I was asking the Lord, nagkakaroon ako sa opportunity na makashare ako sa Kristo. Pagpunto ko sa poster, may young people na may makakita ko na sila ko pwede mo akong konti. Sila niya, ang poster na. And on our way na, nag-engage ako sa conversation sa Jack. Kaya suboy, hindi naman safe na natin estorya sa stranger. Lalo yung masalaan ka pa, wala kami sito ka pa, wala ng plano mo. Kasi she's a student sa CPU. Sila ko sa iya, going to Iloilo ka. Tapos estudyante ka. Tapos ulit sila ko, are you a Christian? Sila kay Sampon. Hindi ako Christian, pero Salvation Army ako. Sila ko, hindi ka Christian, Salvation Army ka. Kapag do you believe in Jesus Christ? Sila niya, kapag di ka in Jesus Christ. Pero sila ko sa iya, will you allow me to share the Word of God to you for a short time? Sila ko na, kaya lang po 5 minutes. Pero dito na lang kinabutig ko, 5 minutes na. Pero sa kanya kasulog pa, 5 minutes pala. Sila niya, okay lang sir. So when I shared to her, start from siling ko, yun ko kasi siyang 4 steps. And then later on, siling ko siya, kung makabot yung man ang kamatayon sa imo, nakabalaw ka pala, hindi ka makasya. Siling sa ako, wala dito. And then I got the opportunity to share to her the gospel.
And then she believed on the Lord. She accepted the Lord Jesus Christ there at that altar. Amen. And I told her, silip ko, subukan daw ang religion mo, hindi makalawasin, makalawasin ko si Jesus Christ. And that lady followed me in the prayer, silip ko sa iya. Gabay pa, ginbiling ko sa iya at the rest of church. Kaya gintagaan ko man siya sa Facebook account sa church. Kapag pa nga mag-contact siya. Pero, napasalamat kita sa opportunity na ginahatag sa aton, privilege ang ginahatag sa aton. Sa di kita magkanto, may chance sa kita nga magsugid sa pulong sa Ginoo. Amen? Ang aton lang kita nga always ready kita nga mag-share sa ila. Kaya kita ang privilege, ang opportunity nga may arap kita sa courage to share the gospel. But anyway, let's go back here. Mission is the heartbeat of God. Pero ang pamangkot, sa kadugay na sa mission sa church, sa kadugay na sa mga missionaries na nagkakalto sa mga kasimbaanan, sa kadugay na sa mga challenges na nabatian natin sa pulong sa Ginoo, nga ang mangyapon, madamo mangyapon sa mga churches, madamo mangyapon sa mga Kristiyano nga wala nagka-support sa mission. I believe nga hindi sila yung convinced nga inihilig ko doon sa Ginoo. So, gabay pa sa sining aga, as we listen to the Word of God, ma-convince kita na ang mission iya sa Ginoo. So, number one point natin rin is, very simple question. Who is the author of mission? Who is the author of mission? Let's open our Bible. John chapter 3. John chapter 3, verse number 16. Kasi mo na ganyan sa Biblia mo sa ulo mo na. For God so loved the world that He gave His only begotten. Sino nga, let me ask you this. Sino ang author sa mission? Ang pastor? Ang missionary? No? God is the author of mission. God never changed. Sila niya sumpulong sa Ginoo that He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Bago kita magsuporta sa likoton sa Ginoo, dapat makumbinsi kita yan inihilikoton sa Ginoo. Amen? Nga iniplano sa Ginoo, at ang Ginoo naghimo sa sininga programa para na ang mga Kristohanon magsuporta sa iyang likoton. Who is the author of missions? God is the author of missions, not the missionary, not the pastor. Hindi niya na nagutang lang, nagtuhaw lang ang missions. No. Long time ago, the first missionary that was ever sent, the Lord Jesus Christ, He left the heaven, the splendor of heaven. Nagkanto sa sining kalibutan, napatay, nagsuffer, naghatag sa iyang kabuhi para ang mga katawan makaatod sa kabuhi na wala nang. And Christians, this morning, God is the author of missions. His plan never changed, and His plan in His desire for mankind never changed. Romans chapter 10, let's go to Romans chapter 10, verse number 13. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. But how then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring the glad tidings of good things. Mga utod, pag-abot na mo sa Thailand, na-shock ako sa culture. Siling ko, grabe ka isog, kaya pusok sa Buddhism. Very strong. The same with Myanmar. Tuparay naman sila. Pero ang mga tao, doon kasubong man sa Roman Catholic. They are very devoted sa ilang pagpupulong. Kag very strange siya kung ikaw Kristohan, kag makita mo itong mga bagay nga ilang inahin mo. Pero every time nga makita ko sila, ang inyong mga nagpusuon, malayo ka lang siya, kung kinahubos. Kag
Maghahambal ka man, paano mo sila malambot kay grabe man ang language barrier. Hindi ka makaintindi sila, hindi mo sa kaintindi mo kung mag-English ka sa ila, kapalagyo sila. Ito sa mo, dahil hindi sa mga schools. Pero, ang mga common ties, hindi sila yung mag-istorya sa kung mag-English ka, ikaw yung dapat mag-istorya sila sa tayo. Mga utod, sa gindala kami sa Ginoo sa border, kag nag-start kami sa nilituton sa Ginoo, sila ko kung ano ang plano, kung paano ilabot ang mga tao, sundon ka, kung paano ang inahambas ng Biblia. Then we started our first Bible study sa village. Ang una namin na Bible study, first Sunday namin sa ang Bible study, gusundan kami na sa hubog, Pastor. Nagawali ako, nagatugdo ako, naging sabat-sabat sa subang kapungkos, dira lang yung mga pulungkuan. Kamay lang ang balay sa mga yung member, first member sa church. Siguro katakugon niya mga nagatugdo ako din Tapos, siya nagapungko tira, nagapungko ka pangaki. Myanmar, pero kahambal siya tayo. Kaya, tapos, pagkatapos naman sa Bible study, damo siya pamangko. Nagkauna yung pamangko sa ako sa linya, naging pasultan sa Ginoo nga kagon at nag-iba ang tungkultas. Ako ginang-una yung pamangko. Kag siling ko, nagawali ako, lagi sa sinapat. Siling ko sa akong assistant, papapunta lang sa pag-auto na lang. Siling sa ako nga national pastor Dina. Wala ako kabalong na siya galit ang ina sa balay, na ginarintahan siya galit ang tag-iya sa balay, na ginarintahan sa members namon. Kung gawin pagba ko sa ina, nag-problema pa kami. Ayaw lang wala na ako siya rin pa. Kaya nulatak-alam na rin, rintahan ako sa iya nga, nagawali ka, nag-isapat-sapat nila, tapos wala ka rin sa kung pagpapal mo, hindi man magsabat, hindi man mag-istorya sa iyo. Then later on, so natapos ng Bible study, o time to ask question na, tamo na siya mga amo na kumangkot sa ako, nga ginpasultan sa Ginoo, nga kung doon na tayo iba, tayo wala niya kaya sala, mga nagkapon na iyan sa pag. Kung sa Pilipinas na Yapon, gano'n, pinusubo mga tao, gano'n, ako mag-Yapon. Siling ko, pwede na restoryahan ka ron, kung naman dibati, kita kung nahin kita ka, tayo sila kapagay. Then, next Sunday, nagbalik naman siya. Every time na may Bible study kami, balik ko siya. Keep on lang presenting sa pulong sa Ginoo sa iya. After a year, nagapulig na siya sa simbahan. Tapos siya pumayara kami ng mga midday. Siya na yung nagpakuha sa mga chief sa village. Damo niya ng mga luta nila property sa lugar. Kaya ito tayo mayara kami ng mga middays like church anniversary, Christmas program. Siya na mismo nagpalapit simbahan kaya nag-offer. Ano ang mamuling naman? Ano ang mamuling? Kasi hindi ko ginpahalin ko siya, kung ginpagawa ko siya, nung ginalaw ko ang atong emotion. Kaya, iba ko masakit siya. Kag matapos sa mga tao dito, mga utol, nga wala kami kabalo kung paano sila nakalabot sa simbahan. Wala pa kami kapalugat. Kasi hindi ko yung malugat. Ang missionary pala, ang number one din na kami ministry sa missionary pagkapot sa mission field. May bus ministry or youth ministry, sugat pinatay. Pero kung financially, hindi ko kasarap, hindi ko manugat, wala kami yung sugat. So, ang amagiging mo, invite kami, so winning, visit, and then first Sunday kami, pag-start lang mo sa first Sunday na sa church, ang ma-attend. Tapos ang ulihi, nag-spread naman lang ang influence ng church at bugay sa Ginoo, mga utol. Subong, wala pa kami sugat. Ganun tumasa sa simbahan. And every Sunday, midnight, God will full up in church. May mga young people na nag-visit, nag-attend sa among youth fellowship. Kaya sa bugay sa Ginoo, ang ministry, kaya naman nila na support sa ilang local missionary or local pastor. Christian this morning, inaya bangon sa Ginoo. Amen?
Hindi na niya pangod sa missionary, hindi na niya pangod sa mga activities ng church. Hindi na niya pangod sa gahom sa Ginoo nga ara sa kapuwi sa tao. And let me remind you this morning nga ang iya hilikoton sa Ginoo, may paagi gid aya Ginoo kung paano inamahimo kag may gamiton ang Ginoo nga mga tao nga magsuporta sa iya hilikoton. Amen? And by the grace of God, we're able to start the ministry, the program, the church. Kag after 4 or 5 years, nakabalik ako din mo, may ara na nga makasarang, able na magwali, magkundo sa pulo sa Ginoo. Now, who is the author of mission? God is the author of mission. This church here, Greenville Baptist Church, when this was first started, it was started by God, by the pastor, through faith sa akin ni Ginoo. Amen? Madamo sa mga edad yan, pero ang Ginoo magapakita ila kung iya hilikoton, kung iya ministry, hindi niya pagpabayaan, hindi niya pagpakahuyan. Gusto sa Ginoo ay pakita sa mga katawan that this is His church, this is His call, this is His mission. Amen? Mahalin man niya ang tao, malakat man niya ang tao, pero ang hilikoton sa Ginoo magapabilin. Amen? Bangod ang hilikoton sa Ginoo, wala na yan nagadepende sa mga tao sa church, nagadepende na yan sa kahom sa Espiritu ng ara sa simbahan. Amen. Sili ko sa mga tao na time will come, ibigit ang ministry sa inyo. Si Pastor mahalin na ma-start sa bago na mag-hilikoton, kung na kambot sa inyo. Pero silin ko, mahalin man ako diri, ma-start man kami sa ibang nga lugar, I am praying that the ministry will still keep on going and reaching more souls bangod nga iniya hilikoton sa Ginoo sa border. And Christian, this morning, God is the author of missions. Now let's go to number 2. Paano nag-grow? How did missions grow? Paano nag-grow ang missions? Let's go to Acts chapter 1. Acts chapter 1, verse number 8. Basahin lang ito tanan. Pwede? Acts chapter 1, verse number 8. We know for sure for fact that mission, God is the author of mission. God is the founder of the church. Now, paano nag-grow ang hilikoton sa Ginoo? Paano nag-grow ang missions? Now, let's go to Acts chapter 1, verse number 8. Let's read together. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Ang muling pinaka-importante mga upod. Dapat, ang Greenville Baptist Church, maintindihan natin nga ang aton mission, hindi lamang diri sa lugar sa Mandurriao. Kaya kung imo basahon ng Acts chapter 1 verse number 8, ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and uttermost parts of the earth. Ang simbahan, magapadayon, magalikon, kag magapanglambot paginsangkalat, kung kita may ara pag-insindi nga inihilikoton sa Ginoo kag ang tagsa-tagsa maghimo sa iya pahin sa hilikoton sa Ginoo. Amen? Our young people, they are going out and reaching more souls for Christ. They're going out soul winning. Pero kung kaysa, kung dumang ko si Manang Sule, sama, Pastor, sakit na kanya na akong mga lamos. Kabutray na maglakat. Tamo kita sa mga senior citizens today. And the truth is, yes, it's hard for them to go out. Mabudlay ang paglakad, mabudlay ang pag-amusinig. Pero, there are so many ways na pwede kita makasuporta sa hilikoton sa Ginoo. Amen? If you can go, you can pray. Amen? If you can pray, you can give. Pwede natin suportaran ang Greenville Baptist Church, ang ministry sa Greenville Baptist Church, kung tanan kita mag-insinti nga ini hilikoton naton, aton ini, aton ni Iglesia, hilikoton sa Ginoo, pagtagsa-tagsa sa aton, may responsibilidad sa paghimo sila. Amen? Acts chapter 1, verse number 8, the word witness. Ang kabuhi naton,
maging, ano na rin witness sa iyo po? Maging saksi. Maging saksi. Hindi saksi ni, ano ha? Kasi ako karon pastor, ano, saksi kami ni Jehovah. Wala pa ako kabalo sa Myanmar, sa border, may Jehovah's Witnesses na. They have a big kingdom hall sa border. May mga Mormon missionaries naman dito. Nagkakapalda pa na sila kaya gusto nila na i-reach out ang mga Myanmar, yung mga lalaki na nagkapalda. Palda pa sila. Ako wala pa man po pagkakastig sila, pero wala din plano siguro. No? Pero that word witness, ang aton kapuwi, dapat maging witness sa iyo. Coming here, last Sunday, ang tricycle driver, Sir Dita, feeling ko sa Green World, sa Greenville. Sa Greenville! Sila isa ko, kabalo ka pala sa una, sila nag-Sunday school ako nila. Nag-Sunday school ako nila. Ano ang gusto ko kay sa inyo? Ang influensya sa Greenville Baptist Church, tama na kalapad. Kaya ang ato lang yun dapat usindiyon, mga utol, that we've been here for a long time and our influence nag-spread na, we need to support, we need to help, and we need to do more sa pag-reach out pag sa mga katawan din sa galing. Masilin kita, paano natin mahipoy din? Sa ato niya, imposible, pero sa Ginoo wala na imposible. Amen? How did missions grow? Kung nagtagsa-tagsa nila ng mga Kristohano, isipon, nga akon, trabaho, ang magsugin sa iba na alamon kay Kristo. Amen? Hindi lang na niya responsibilidad sa pastor, hindi lang na niya responsibilidad sa missionary, o sa worker sa church. Every church member should get involved in witnessing mission. Who is the author of missions? God is the author of missions. How did missions grow? By witnessing. Wherever you go, you can be a light sa trabaho ni mo. Amen? Binapatiyatan kita. Binapatiyatan kita. Yeah. Maubos pa pa ito. Okay, back. Napatiyatan kita, permi nga, isang diin ka gitawag sa Ginoo. Kaya ginbutang sa Ginoo. Ang iyan ang gusto sa iyo is what? Let your light so shine upon men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Bisan diin ka nga lugar, bisan sino nga tao po, pwede ka maging suga sa ila para kay Kristo. And if we will think that, if we have that mindset this morning, bisa nga din ginatago ka pang pagkakristohano ka. No? Nahuya kita na wala na Christian ka. But let me tell you, let me challenge you this morning. Kaya hindi kita dapat magkahuya. Amen? Wala ganyan sila nahuya. Talaga makilala sila, hindi sila kristohano. Kita pa na arang kita sa kamangkuran sa pulo sa liwa. Now, how did missions grow? God, number one, He's the author of missions. God is the author of missions. Number two, how did missions grow? Kung nagtaksa-taksa, maging witness sa aton nga malampot. May ara nga malampot ako, nga hindi niyo malampot. May ara nga kamu makalampot, hindi ako makalampot. We have some folks here that lives in Hong Kong. I believe that they have church there also. But Christians, this morning, missions will grow. Kung tagsa-tagsa tiri, maghambal. It is my job to share the gospel to someone. Kung hindi man ko yung makasarap, pwede ko manitaw ko ng iban na magsugid sa pulo sa Ginoo. Learn to share the gospel, amen? 1995, first time ko nga nag-soul winning. Bukod kami ni Pastor Celestial. Kay Ma'am Merle, Ma'am Real, mga people. Nadumduman pa sa pag-iyak. Isang drip pa lang kami sa church, silang iyakan na siya naman ginambal sa akin na kung mag-soul winning, kung palitaan yung medyo gamay sa inyo,
Bumanak ka sa unaw. Kinakilala, hindi na medyo gamay sa akin. No? Para kung magbato, makasahan ka, kasi gamay mo. Sorry kasi dito. First time, paano mag-solve? Paano mag-witness? Pagkabot naman sa Pavia, sa plaza sa Pavia, may mga young people, kabataan. Siling ni pastor, gamay. O akong gamay bata to. Dahil di, mo nagpungko, nagsulwider, share ako. Siling ko to, okay naman ang ako nga pag-share, pero naglain gulpi ang akong pamatya sa pagbalik ko sa pastor na pungko sa likod ko. Hindi pa ko kabalo kung paano mag-soul winning, mag-witness. Ari man niya si pastor, nagpungko pa sa likod ko, doon nagpululukol na lang ako niya magkakambal. Pero, siguro man, na sugiran ko man siya sa puno sa Ginoo, hindi na ko yakin sa laki, pastor na sa laki. But Christians, gabay pa sa ako kabuhi, isang hindi kita magkato. God will open doors for us to share the gospel to someone. And God will really open doors. God will allow you to share the gospel to someone kung willing ka, kung ready ka, kung mag-share sa ila. Ang importante na ganyan, nga iara ka sa willingness to do it. Amen? Christian, be a witness. Number 3, the last year. Mas kita pa sila matapos. The next is very important. Number 3. How can I get involved in missions? Paano ako mag-involve sa missions? There are 3 ways that we can get involved in missions. Number 1, by praying. Pray. Ka-pray lang kamo sa mga missionaries ninyo. Amen? Nadugduman naman ang mga ngalan sa mga missionaries ninyo. Dito sa border, magamu. Every day, nagkaginaman, kalilubok sa biyak aside. Kaya gusto sa Myanmar government nga o gusto nila mga minorities, the tribes, they against sa ilang gusto. So, subong pagkatapos ng election, nag-start na sila bumba, atake. And mga tao nagkabang nga, harap ka muna, maguday na kamo. Mga utod, kapati kami, gabisan diin ka malang, magambo masapat, wala, hindi man safe, pero kung diin ka ng tawag sa Ginoo, proteksyonan ka man sa Ginoo, amen? Kami nagkapati kami ng mga Kristoano na nag-pray para sa mga missionaries. And your prayers, nagabuli sa amon nga magpadayon sa pag-obra sa Ginoo sa Ginoo. Pray therefore that the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. So Matthew chapter number 9. We need more Christians to pray for missions. We need more Christians to pray for your church. Amen? Nag-pray ba na kita para sa ating iglesia? Kaya ining iglesia natin, magapadayon, magapanglambot, pag-ihit sa unang mga makalat, mag-train pag-ihit sa mga bagong mga generasyon ng Kristohanon, mga utod, mga katigulangan sa simbahan, balaan natin nga limitado ng ating kasal. Balaan natin nga limitado ng ating strength. Now, it's our time to invest to the younger generations para magpadayon ng ilikoton sa Ginoo. Amen? Muna masuportahan natin. Pray for our young people. Pray for our church. Number 2. How can I get involved in missions? By praying. Number 2. By going. Sino din gusto mag-ato sa Africa? Wala. Sino din gusto mag-ato sa Afghanistan? We can get involved in missions by praying. Number 2, by go. That means kung ano ang ministry sa ating local church, suportahan natin. Amen? Kung diin kita makalapon, kung paano kita makapaglapon sa kalag, dapat kita involved. Gusto gambal pala sila, no? Mga utod. Gambal sila na. Ang amon niya na tukat, tapos na inyo naman siguro. Hindi na yung wala magpalagad sa Ginoo. Amen? First, no, wala niya kami saan sila nga. After 10 years, kamo naman. After 20 years, kamo naman. No!
samtang nagkakabuhil kita sa sinikalibutan, samtang membro kita sa simbahan, obligasyon na yan natin nga suportahan kag mag-work sa likod sa Ginoo. By giving, by praying, number 2, by praying, by going, and number 3, the last year, by giving. Importante, ang kwarta. Nagka-missionary ka sa simbahan, pangulit na kwarta. So, I am here to challenge you, to encourage you to invest more in mission. Pagod ang investment sa mission ng mga God, that is eternal investment. For what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? And what you give to the church, what you invest or invested in this church, that is an eternal investment. Ang mga bagay nga ginhatag mo diri, ang mga bagay nga ginbulig mo diri, inaya wala ko ginbulig sa tao, ginhatag mo niya bangod may gugma ka sa Ginoo. Amen? Bangod nga ikaw nagapasalamat sa katutom sa Ginoo sa imong kabuhi, pero ang pagsuporta mo sa misyon, nagapakita nga gusto mo pagin magbulig, maglambot sa mga kalat, and you want to share the blessings of God in your life by supporting missionaries nga nagapaglambot sa makalangko sa Ginoo. The Bible says in Matthew chapter 28, go ye therefore and teach all nations, not just the Philippines. We are called to bring the gospel to our Judea, Samaria, and to the uttermost parts of the earth. Paano kita makakadto dito kay tanan nga membro sa Greenfield Baptist Church magkadto sa Africa? Sino ang mabilin dire? Wala si Pastor Walian. But because God plan and purpose sa local church nga ang Ginoo may tawgon. Amen? Ang Ginoo may tawgon nga tawo nga Kristohanon nga magrepresenta sa simbahan, sa mga kasimbahanan para magkadto sa ibang pungsod kag magpalaog sa kalat on behalf of the churches here in the Philippines. Mga utol, there is a Greenfield Baptist Church. God has called me out para mag-continue missionary dito sa Thailand, sa border. Amen. And I thank God na panawagan sa Ginoo sa giyapon na kapanahon. God is still calling. God is still looking for someone. Pero ano ang mukha mo sa Greenfield Baptist Church? Suporta. Amen? Amen? Bawal hindi ka man kalakas. Magkambal din ka rin ng Ginoo na okay, lakat ka sa Australia or Canada o hindi ka na-able ni Kapoy kapuntay lang magulang sa Africa. Sa Africa rin ng Ginoo. O sa Myanmar, sa Malaysia, Indonesia, kung hindi pa ng mga countries. Ang mga atong ng mga senior citizen, hindi na sila kasarap. Pero, ano ang mahimo natin? Pwede kita yung kasuportahan. Amen. Pwede kita yung ambal nga, Pastor, suportahan nato ng missionary natin. Suportahan nato ng atong mga local churches. Suportahan nato ng atong mga ministry dili. Kung ano man ang ministry sa Greenfield Baptist Church, hatag kita, suporta kita. Kaya nga, mga utod, nabalaan man nato nga ang kabuhi nato sa sinikalibutan, temporaryo lamang, at kung ano ang ginahimo natin sa Ginoo, ang inayang makakapili tungkol sa kanila. And someday, Christian, listen to me. Someday, as I close this message, the Lord will call someone here again in our church. Wala kita kabalong kung sino pa ako sige. Pero, ang pabalpot na sininaga, magkakabalbala ang Greenfield Baptist Church. Pastor, kung may tawag man ang Ginoo sa simbahan natin, suportahan natin. Pastor, kung ano man ang imuot sa Ginoo sa simbahan natin, suportahan natin. It will be easier for a young people, for a Christian, nga maglakad, nga magsunod sa panawagan sa Ginoo sa iya. Kung nabalaan niya nga ang iya pamilya para sa likod nga suporta. Amen? Paghambal mission, Greenfield Baptist Church, ara sa'yo. Amen? Paghambal yung people, gusto mong kayo, sige, supportahan ka.
Kung saan ka masaya, puntahan ka. But Christians this morning, mission is the heartbeat of God. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Bago kita mag-tapos din agad, simple na natin. Nakakari ka sa sila agad. Nga nag-enjoy ka sa blessing ng Diyos sino ka po. If you will look at your life before and your life now, maghahambal ka na maayogin ang ginawa sa kapatid. Pero paano? Pangod, may nakatago nga nagsugid sa iyo sa kaluwasan kaya gina-enjoy mo ang bunga sa kaluwasan sa iyo kapatid. Let's close our eyes, bow our heads this morning. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for the message. Sa tuwad ng Ginoo, wala kong kapalong kung paano hindi paghikot sa kabuhay sa mga kasikasan. But this church is a very important church sa aking community. Nag-grow ako diri, nag-tutom ako diri, nag-train ako diri na church. Kaya ako nalipay Ginoo nga makabalik para na maging pagpakamaayos sa amon ng mga kauturan sa simbahan. Lord, ang amon, kagangamon na rin na inaano as missionary that came out from this church that our church will do more for missions. Nagkabay pa ang tagsa-tagsa ang mga Kristuanos din agad mag-aambal. Pastor, mapuli kami sa ito sa Ginoo. Suportahan namin ang Greenville Baptist Church. Suportahan namin si Pastor. Suportahan namin ang Greenville